Hello Grade 8! Welcome to my channel! Teka lang, may tanong ako sa'yo. Na-convince ka na ba ng isang TikTok video para bumili ng kung ano-ano? Yung nag-i-scroll ka lang sa TikTok, tapos biglang napa-add to cart? O kaya naman, napa-order ng milk tea kasi sabi ng influencer, super sarap! Kung oo, naku! Sigurado, nahulog ka na sa tekstong persuasive. Ang tekstong persuasive ay isang uri ng sulatin na ang layunin ay hikayatin ang mambabasa o tagapakinig. Pwedeng para sa produkto, serbisyo o paniniwala. Ang mahalaga, makumbinsi ka. Simple lang ang layunin nito, makumbinsi ka. Pwedeng sa pamamagitan ng emosyon, katwiran o pag-uulit ng mensahe. Gusto nitong makuha ang loob mo at madalas gumagana ito. Narito ang iba't ibang teknik sa panghihikayat. May 3 teknik na ginagamit sa panghihikayat. Nariyan ang bandwagon, name calling at testimonial. Lahat sila meron. Ikaw, wala? Pag yan ang pahayag, sigurado, bandwagon yan. Pag hindi ka sumama, duwag ka. Pag ganyan naman ang atake, ang tawag dyan ay name calling. At ang pangatlo ay tinatawag na testimonial. Ganito naman ang sinasabi dito. Sabi ni celebrity, effective daw. Narito pa ang ilang mga halimbawa. Bili na ng Chocolava drink. Sa bawat lagok, ramdam ang tamis ng ligaya. O kaya naman, tayo na sa clean up drive. Hindi lang ito para sa kalinisan, kundi para sa kinabukasan. Gusto mong gumawa? Heto ang tips. Kapag gagawa ka ng tekstong persuasive, una, kilalanin ang audience. Pangalawa, gamitin ang emosyon at lohika. Pangatlo, mag-iwan ng matinding impact. Isang teksto, isang paniniwala, at isang aksyon. Samantala, may 3 paraan naman ng panghihikayat. Ito ay ang tinatawag na ethos, pathos, at logos. Isa-isahin natin. Una ay ang ethos. Gamit ang tiwala sa tagapagsalita. Halimbawa, ako'y isang doktor, kaya alam kong epektibo ito. Pangalawa naman, tinatawag nating pathos. Ginagamit naman dito ang emosyon. Halimbawa, kung mahal mo ang pamilya mo, gagawin mo ito. At ang panghuli naman ay tinatawag natin na logos. Dito, ginagamit ang lohika o rason. Halimbawa, ayon sa datos, 90% ay natulungan na ng produktong ito. Muli, narito ang 3 paraan ng panghihikayat. Tinatawag nating ethos kapag may tiwala, pathos naman kapag ginagamit ang emosyon, at ang logos ay ang pag-aaral. Ready ka na bang gumawa ng sarili mong tekstong persuasive? Heto ang hamon. Mag-isip ng produkto o serbisyo o advokasya. Isulat ang iyong mensahe sa paraang makapanghikayat. Let's go, future content creator!